Matapos mapaso ang kanyang status sa unang bahagi ng 2025, balik Canada na ang isang Filipino registered nurse sa Ontario, ang isang advocate group at tinuturing na ang kwento tagumpay para sa mga internationally educated nurses. May report si Teresa Redula. Mas naging, parang humahanap sila ng solusyon para matulungan yung mga naging empleyado nila which is facing yung gantong klaseng problema. Balik Canada na ang nurse na itinago namin sa pangalang John. Naunang nakapanayam ng Omni News nitong Abril, ilang araw lamang bago ang inakalang one-way flight niya papuntang Pilipinas. Medyo stressful pero excited na nakabalik kasi nga, of course, hindi ko naman din talaga gustong umalis. Dumating sa Canada bilang international student. Nakuha ang lisensya bilang registered nurse sa Ontario noong 2023. Mahigit isang taon ding nagtrabaho sa isang ospital sa probinsya si John. Pero natanggap ang refusal sa permanent residency application. Di rin inaprubahan ang kanyang work permit extension application. Dahilan kung bakit nawala ng status at umuwi ng Pilipinas noong Abril. Talagang masakit kasi inaasahan mo na magiging okay yung buhay mo dito. Tapos, syempre, healthcare worker ka, mas less yung worry na ma-deny ka kasi nga alam naman natin na in demand yung mga gantong klaseng trabaho. Pero matapos ang isa't kalahating buwan sa Pilipinas, Nag-email sila sa akin na may mga progress na may mga gantong dialogue na they're trying their best. Tapos, ayun, na-surprise nga ako na nag-hire sila ng immigration specialist. And then, yun, hanggang sa, yun, nakuha ko yung decision from immigration na, ayun na, may work permit na ako. ayon sa Integrated Filipino-Canadian Nurses Association o IFCNA, isa lamang ang kwento ni John sa marami pang internationally educated nurses na naging registered nurse na sa Ontario, pero piniling mangibang probinsya na lamang dahil sa problema sa immigration. Actually, yung inilapit ko dati sa ministry, sa Ontario Ministry kay Minister David Piccini. At that time, inilapit ko yung almost 60 registered nurses na nag-similar. Pero wala pa doon, kulang pa yun. Kung yung 60 na yun is just sila lang yung naglakas ng loob, di ba? Pero marami pa actually ang hindi pa lumalabas, nagsasalita. Ayon sa IFCNA, karaniwang naiipit daw sa ganitong problema ang nurses mula 2024 dahil sa kakulangan ng employment support para sa immigration pathway, partikular sa pag-apply sa work permit, kung saan kailangan daw ng job offer at $200 compliance fee. Pero matapos daw maglakas loob si John na ikwento ang karanasan sa Omni News at sa patuloy na advokasya ng nurses, dininig na raw sila ng gobyerno at employers. I'm happy because we were able to connect this group of IENs na ngayon naman masaya dahil sa compliance fee at saka sa mga simpleng documents na nako-comply naman na ang mga employer. Sa pahayag ng Ontario Ministry of Labour, Immigration, Training and Skills Development sa Omni News, patuloy daw na sinusuportahan ang nursing workforce sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga hadlang na hinaharap ng internationally educated nurses para makapagtrabaho sa probinsya, gaya ng pagtanggal sa mahabang education assessment at iba pang requirements sa registration, pati na ang paggawa ng pathways para sa mga IEN na makatanggap ng nominasyon sa binagong Ontario Immigrant Nominee Program. Pumayag ang Omni News na muling itago ang pagkakakilanlan ni John sa pangambang posibleng maapektuhan ang kanyang pinoprosesong aplikasyon para maging permanent resident sa Canada. Malaki raw ang pasasalamat ni John sa komunidad na buong tapang na inilaan ang kanilang suporta para sa nurses na tulad niya. If you could speak to other IENs na nasa similar situation sa'yo noon, ano yung magiging advice mo sa kanila? So yeah, connection, yun yung importante. So, wala. Kung mananahimik ka kasi at hindi mo i-voice out, hindi ka hingi ng tulong, talagang walang mangyayari. Panawagan ng IFCNA sa mga employer ng nurses. Please try to help them and provide them assistance. Provide a transparency during onboarding process to let them know that their
assistance na mabibigay sa kanila. Teresa Redula, Omni News, Toronto.